Narinig niya ang kanyang pangalan, malinaw. Tiyak, at wala talagang ibang tao sa loob ng bahay na iyon. Ang pangalan ko ay Rachel Moss, at ang nangyari sa akin sa loob ng 14 na Hollow Creek Road ay isang bagay na hindi ko kailanman maipaliwanag. Lumipat ako sa bahay noong Oktubre. Nag-iisa, bagong hiwalay, naghahanap ng bagong simula sa pinakamura kong mahanap na lugar. Binalaan ako ng ahente ng real estate na bakante ito sa loob ng 11 taon. Hindi niya sinabi kung bakit, ibinigay niya lang ang mga susi. At umalis nang hindi lumilingon. Sa unang gabi, sinabi ko sa sarili ko na ang mga ingay ay karaniwang pag-aayos ng lumang bahay, mga tubo. Hangin, normal na bagay. Ngunit sa ikatlong gabi, may pattern na ang mga ingay, nagsisimula sila sa ikadalawa ng umaga. Bawat gabi. Eksakto, palagi itong nagsisimula sa basement, isang mababang, paulit-ulit na katok, 3 beses, pagkatapos. Wala na, nire-record ko ito sa aking telepono. Nang i-play ko ang recording, may narinig akong ibang bagay sa ilalim ng katok. Isang boses, bumubulong ng aking pangalan, ipinadala ko ang recording sa 3 tao. 3 silang tumawag agad at nagsabi ng parehong bagay, umalis ka na sa bahay na iyon. Ngunit hindi ako umalis, sinabi ko sa sarili ko na hindi ko kayang umalis at ang desisyong iyon. Ang nagbago ng lahat. Kinabukasan ng gabi, pumunta ako sa lokal na aklatan at hinukay ang bawat record na mahahanap ko tungkol sa 14 na Hollow Creek Road. Ang bahay ay may isang nakaraang may-ari, isang babaeng nagngangalang Margaret Elise Cole. Namatay siya sa loob ng bahay na iyon noong 1983, nag-iisa, sa basement, walang opisyal na natukoy na sanhi ng kamatayan, isinara ang kaso dahil walang ebidensya ng krimen. Nagmaneho ako pabalik sa bahay hawak ang lumang pahayagan, hindi ko alam kung bakit, para bang. May humihila sa akin, sa sandaling pumasok ako sa pintuan, nagsimula ang katok, ngunit hindi na ikadalawa ng umaga, 7:00 ng gabi, may nagbago, nakatayo ako sa tuktok ng hagdang patungo sa basement sa loob ng 6 na buong minuto. Binilang ko pagkatapos. Nagsimula akong bumaba, walang laman ang basement, walang pinagmulan ng katok, walang tubo sa mga dingding, walang anumang makakagawa ng ganoong ingay. Pagkatapos ay nakita ko ito, sa sulok, malalim na nakaukit sa bato, isang pangalan. Rachel, ang aking pangalan, ngunit hindi ito bagong ukit. Ang bato ay lumago na sa paligid nito. Dekada ng mineral na deposito. Ang pangalang iyon ay inukit doon bago pa man ako ipinanganak, tumakbo ako, pataas ng hagdan, sa buong pasilyo. Patungo sa pintuan, hinawakan ko ang hawakan at hindi ito gumalaw. At pagkatapos, katahimikan, ganap na katahimikan, huminto ang katok, naging ganap na tahimik ang bahay, at may nakatayo sa dulo ng pasilyo. Inilalarawan ko siya ng huli bilang isang babae, matanda, nakatayo ng perpektong walang galaw. Nakasuot ng madilim na damit, tinitingnan lamang ako, pinindot ko ang sarili ko laban sa pinto at sumigaw. Hindi nagbago ang hitsura ng figura. Itinaas lang niya ang isang kamay at itinuro sa kisam sa itaas ng ulo ko. Tumingin ako pataas. At narinig ko ito sa itaas ko. Paggalaw, mabigat, maingat na mga yapak, may tao sa atik. Lumingon ang multo patungo sa hagdan at gumalaw. Hindi lumakad, gumalaw. Dumaan siya sa dingding nang hindi huminto. Pagkatapos ay nag-click ang pintuan sa harapan at bumukas. Ano mang humawak dito, pinalaya na, hindi ako tumakbo, may nagpigil sa akin, isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag, ang pakiramdam na ang anumang nasa atik ay mas mapanganib kaysa sa anumang nanatili sa bahay na ito sa loob ng 40 taon. Tumawag ako ng 911. Binulong ko ang aking address, sinabi kong may tao sa atik, at pagkatapos, naghintay ako. Lumakas ang mga yapak sa atik. Pagkatapos ay nahanap nila ang trapdoor. Pinanood ko ang latch na nagsimulang paikutin mula sa loob at pagkatapos tumama ang ginaw, isang imposibleng ginaw, ang uri na hindi nagmumula sa temperatura, ang uri na nagmumula sa presensya. Lumingon ako, ang multo ay nasa likod ko na, mas malapit kaysa dati, at nakita ko na ang mukha niya, naglagay siya ng isang daliri sa kanyang mga labi, isang tahimik na at tumingin pataas sa trapdoor. Pinoprotektahan niya ako. Palagi niya akong pinoprotektahan,
Namatay si Margaret Cole sa basement na iyon 40 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi siya umalis sa loob ng 4 na dekada. Pinigilan niya ang isang bagay na lumapit sa bahay na iyon. Dumating ang pulisya. Pagkatapos ng 11 minuto, natagpuan nila ang isang lalaki sa attic. 3 linggo na siyang naninirahan doon, tahimik. Pinapanood ako mula sa itaas sa pamamagitan ng mga butas sa sahig. Pumasok siya sa pamamagitan ng isang bintana ng cellar noong gabing lumipat ako. Araw-araw niya akong pinapanood nang suriin ng mga detektibo ang mga audio recording ko. Narinig nila ito rin, sa ilalim ng katok, ang paghinga ng isang lalaki. Ang katok na narinig ko tuwing gabi ay hindi babala mula sa multo. Ito ay isang multo na tinatakpan ang mga ingay ng lalaki sa itaas ng aking ulo. Alam ni Margaret Cole, sa ilang paraan, sa loob ng 40 taon ng kamatayan, alam niya. May darating sa bahay na iyon na mangangailangan ng proteksyon. Hindi na ako bumalik sa bahay na iyon. Ngunit bawat gabi, nag-iiwan ako ng isang kandilang nasusunog sa aking bintana para kay Margaret. At minsan, hating gabi, ang apoy ay kumukuha patungo sa akin. Parang may yumuyuko palapit, parang may nagbabantay pa rin sa akin.